Itsura pa lang eh, nakakatakam na ano. Alam ko rin inaantay nyo na, so here you go. Sweet day mga day! Another day, another sugar to add. First of all, una sa lahat, bagong huli, abay kinakailangan ho natin ng butter. The better the butter, the better your cookies will be. So I use here 1 bar of butter. That's 225 grams mga day. I prefer yung melted butter method, pero you can do this sa softened butter lang, okay? So I added here 100 grams of white sugar. And then yan, 180 grams of dark brown sugar together with 2 teaspoons of salt. Yan ay pinagsama-sama ko na dyan, hindi naman niya magrarambulan. Sa tunay ipagkadalilaan talagang gumawa ng cookies. Dahil it's a combination lang ng harina, ng asukal, ng etlog, ng butter. Yung mga basic ingredients laang ba, ganun. And then ang cookies mga day, depende talaga yung kanyang lasa sa butter at saka sa chocolate chips na inyong gagamitin. Based on my experience mga day ha, dahil ipagkadami ko na in-R&D na cookies. And this is one of the best cookie that you can ever make mga day. So pagkatapos mag-bonding yung melted butter and then yung sugar, tayo maglalagay ng 2 large eggs together with 2 tablespoons of vanilla. If you're using the concentrated vanilla, please lessen the amount, okay? Kung softened butter method yung inyong gagawin, medyo magiging iba yung creaming result niya. Kapag softened butter ho kasi, medyo intact pa yun. Unlike din na medyo sloopy na siya. Kapag mass production, mas okay ho talaga yung softened butter. As the usual na nakikita natin sa iba, di ba ka? Pero mas bet ko ho talaga yung melted butter method. Kasi baga parang natutunan niya na maayos yung asukal. Di ba yung brown sugar ay malalaki yung butil kesa sa white sugar. So kapag melted butter, nilalagay ko na yung sugar habang mainit pa siya ng onte. Para kapag minix ko siya together, matutunaw baga siya ng onte. Kumbaga, less beating time na tayo. Compared dun sa softened butter na kinakailangan mo talagang i-beat na maayos yung softened butter together with the sugar. Para baga, matunaw kahit papaano yung asukal. Isa pa pala mga day, kapag inilagay nyo na yung itlog, huwag nyo na masyadong pagkabatihin. Kasi kapag overbeat natin yung itlog, pansin ko nag-iiba yung texture ng cookie. So kapag gaganyaan na, nagbanding na sila together, tayo maglalagay na ho ng 380 grams of all-purpose flour. Yan ho ay sifted na, okay? Huwag nyo hong kakaligtaan. And darin na nga ang sekreto, but not a secret anymore. Para ma-achieve nyo yung malutong ang outside na inyong cookies. Ako'y naglalagay ho ng 20 grams of corn flour. Yan ho ay cornstarch, okay? Corn flour yung aking tinatawag dyan dahil sa UK ko pa rin nabili. UK, unang kanto. Yan ay pagkalumang joke na, pagbigyan na! At bago ko pa nga makaligtaan, tayo maglalagay ng 1 teaspoon of baking soda. So yan ay isasala natin dahil pagkadami yan buo-buo. Sa recipe nga rin mga day, ako hindi naglalagay ng baking powder. Pero yung isang recipe ko ay meron. Pero yun ay piniperfecto ko pa. Para kapag inalabas ko yun, ay kayo hindi naaangal. Pero kahit anong dusa ko sa isang recipe, mabuo lang. Mga hinamalan pagkadami pa rin angal. Abay, minsan talaga hindi mo na malaman kung sa kalulugan. Buti sana kung hindi kayo nagkukublis sa mga lock profile na yan. Kayo'y lumabas at nalantakan ko talaga. Ay, nasabi ko sa inyo, buong-buo pa. Ako'y kalmado na, sige na, go. O siya, tayo mabalik din sa cookies. Kapag yan ay nagbanding na together mga day, okay na huyaan. Huwag nyo na ho pagkamixan ng over-over, okay? As you can see dyan mga day, runny pa yung ating dough. Ano, dyan ay may mga visible flour pa, so haluin lang natin yan para magbanding sila together. Kapag kayo nagbanding na sila together, abay syempre, hindi magiging chocolate chip cookie kung hindi tayo maglalagay ng chocolate chips. Since ang ginagawa ko ay para sa amin laang naman, ang gamit ko din is yung compound chocolate chips. Kung kayo yung nakaka-LL sa live, ang ibibenta nyo, use Couverture chocolate mga day, okay? And as I've mentioned earlier, para sa amin laang naman. Kaya ako'y maglalagay na din ng roasted walnuts. So kapag ibibenta ninyo yung chocolate chip cookie laang, di umit na walnuts, okay? This is 100 grams of walnuts mga day, okay? Dapat roasted na siya. And then chinap ko laang siya para mas dumami. Po pwede nyo naman nang i-bake ora mismo. Pero ay magiging outcome na inyong cookie is flat. O di ba mas gusto nyo yung maumbok? Aminin nyo. So para maging maumbok yung outcome na ating cookies, abay syempre lalamutakin natin. Charot. So yan ay chill lang natin kahit 15 minutes lang. Para bagay maging manageable siya kapag ititimbangin na natin each cookie. So ganyan na yung magiging itsura niya. Kung gaano man kalaki ang cookie na nais nyo, ay kayo nang bahala. Ako madalas na aking ginagawa is 50 and then 100 grams only. Kapag kayo sumobra na 1 gramo, ay okay na yan. And then I like my cookie na hindi perfectly round. Yan ay dinudut-dut-dut ko para bagay yung shape niya is imperfect. Because that's what makes her perfect. Yeah. So, dyan chinichill ko muna siya bago timbangin para maging manageable siya. As you can see, hindi siya nadikit sa ating gloves. Compared kanina na hindi pa na-chill. So, ayan, dinudut-dut-dut ko siya para yung maging outcome ng ating cookies. Mala New York style cookies baga. So, pagkatapos ng 473 years na pagtitimbang, i-freezer muna natin mga dayuki. Dahil sa ang ina-achieve nga ho natin is yung chunky na cookies. Kinakailangan ho natin i-freeze. Kahit 1 oras lang sa inyong freezer, ay matigas na ho yan. So dyan depende na lang ho sa lakas ng inyong freezer. So ang ina-achieve ho talaga natin din is frozen ho siya, matigas talaga hanggang sa loob. So tayo magbe-bake na mga day. Make sure to preheat your oven 170 degrees C. And then kung kayo may budget mga day, kayo bumili ng ganyan ring silicone mat. Nabili ko sa Tika Talk, ilalagay ko na lang dyan sa dilaw na basket.
Ngunit subalit tatapwat kung kayo wala namang ganere, parchment paper will do. Ang kinagandahan kasi din sa silicone mat ay may butas-butas baga siya. So yung init ng inyong oven ay tumatago sa ilalim ng inyong binibig. Kumbaga ay nagsisirculate siya hanggang sa ilalim. Kaya yung ilalim ay hindi siya magiging sagi, kumbaga ay malutong din. Yun lang naman ho yung napansin ko. Pero kung kayo wala ganere, eh di okay lang. So yan ay ibibake natin mga day, 15 minutes yung 50 grams and then 17 minutes yung mga 100 grams. Yung mga nakikita nyo ho dini is yung mga 50 grams ho na cookies are. Medyo brown na ho siya, pero yung center niya is soft pa din. So kapag kaganyaan ho, i-recall muna, wag nyo munang tatanggalin dahil soft pa ho yan. Gana rin cookies ho kasi yung nais ko. So depende yung baking time nyo sa inyo. And also, kakabisahin nyo ho yung inyong oven dahil tayo magkakaiba ho ng oven. I am using ho yung electric oven na up and down yung heat. And then sa gitnang rack ko ho siya inilalagay. Isa sa mga factor na masarap na cookies is yung baking time. Kinakailangan ho talaga ng perfect timing ng pagbe-bake na rin. We want to achieve ho kasi yung medyo ay sunog ba sa ibabaw, yung brown, hindi naman ay maitim. Yung parang ganyan ho ba? Pero yung loob ga is soft and chewy pero hindi ga hilaw, okay? Dahil ako may natikman na cookies noon. Sa kagustuhan niya sigurong ma-achieve niya yung soft and chewy inside, just me yung hilaw na ho. Basta't ay malalasahan niyo naman ho kapag hilaw yung loob ng cookies. Ako medyo nahihirapan po. Elaborate sa inyo yung baking time niya. Naway kahit papaano ho ay naunawaan niyo kung ano nais kong pabatid. Just me yung pagkaya. O siya, sige na mga dayon lamang, ipagkaiingay na din, hindi ko nalang Please, i-comment nyo na lang ho dyan mga day, mga katanungan nyo pa. Yan ho, isasagutin ko as much as I can, kaya pagkaingay na po dito. Ang ingay nyo! No! Ay, naku po.